Saglit lang. Nagsasalita pa si Madam. Mga kababayan, magandang madaling araw sa inyo, mga boss, Chief Amo, sir. Oh. So magandang umaga po o magandang madaling araw po sa inyong lahat, mga kababayan. So ayun nga po, no? Ang daming nangyari ngayong araw na ito, mga yung maisog, mausog nila na utog. So ngayon po, mga kababayan, dahil pahiya ang mga ginayupak na yan sa mautog, mga boss, Chief Amo, sir, eto, iba po ang ilalabas nila ngayon. No? Lumabas na daw po ang PIDEA agent. Ay, lumabas na naman po talaga, mga kababayan. Totoo yan. Ano, lumabas na po, mga bossing. Pero sino nga po ba itong PIDEA agent, mga kababayan? Na mamaya po tatalakayin natin yan, no? Mga boss, Chief Amo, sir. Sabayan niyo ako magkape. Alam ko yung iba diyan madaling araw sa inyo eh. Dito kasi sa akin, medyo late na akong nagising, 10:00 ano, 46 mga bossing. Oo, ang sarap magkape anak ng tinapa, mga kababayan, 'no? So, kung gusto ninyo mga kababayan nung mga ganitong debunk-debunk, 'no, lalo na doon sa mga bagong pasok lang, alam ko madaming ano 'yan mga boss, madaming papasok dito na mga, tawag dito, mga bashers, 'no? So, para hindi ako maano sa kanila, para hindi ako malito sa kanila, mga kababayan, ang gagawin ko, nandiyan pa din yung comment section niyo, pero hindi ko na babasahin. Ano, mga bossing, kasi guguluhin nila tayo niyan, mga boss, eh. So, shoutout na lang po sa inyong lahat, mga kababayan. Pero eto nga po 'yan. Siyempre bago po tayo mag-umpisa, lalo na kapag kayo ay bagong pasok pa lang po dito sa ating channel, mga kababayan, eh, i-subscribe niyo po ang channel na ito para araw-araw kayong makakarinig ng mga debunk na sinasabi ni Maharlika. Araw-araw kayong makakarinig, mga kababayan, nung mga, kung paano natin masasabi na puro kasinungalingan yung pinagsasasabi nila do'n. Ay kakatapos lang pong mag-live, mga bossing, Chief Amo, sir, 'no, lumabas yung PIDEA agent na nagngangalan Jonathan, ano apelyido? Jonathan, saglit nga, basta Jonathan Morales, yun po yung apelyido ng PIDEA agent, mga bossing. So ngayon, mga kababayan, ano, nandiyan pa din yung comment section, ha, hindi ko tatanggalin yan. Hindi ko tatanggalin yan, pero hindi ko na babasahin para tuloy-tuloy lang po tayo. Mga kababayan, 2012 pa lang po, yang humarap sa kanila, eh kilala kilala na po, mga kababayan. Dito, ay naku, may papakinig ako sa inyo, mga kababayan, ha, mga boss, Chief Amo, sir. Eto, ayan, oh, Noli de Castro, 'di ba? Nakalagay dito, former PIDEA Deputy Chief Morales is no hero. Mga kababayan, 2012 pa lang po ito, itong balita na ito, mga bossing. 2012 pa po yung balita na yan, mga kababayan. Bakit po nila sinasabi na no hero? Eh, di ba yung mga ipinalabas din ni Maharlika, mga kababayan, yung peking dokumento, mga boss, Chief Amo, sir, 2012 din ata yung naka-date, eh, di ba, mga bossing? So dito po sa video na ito, mga kababayan, eh sira na pala ang reputasyon niyang PIDEA agent na yan, mga bossing. No? Totoo po yun. Totoo po na yung sinasabi ng PIDEA agent ay nai-interview siya nila Anthony Taberna, nila Katunying, mga bossing, no? Eh, tignan niyo na lang po. Unang-una, itong PIDEA agent, eh meron palang ano, meron po palang background ng tanim tanim ebidensya. So, sa makatwid, mga bossing, no, umpisahan natin doon. Sa makatwid, mga bossing, yung papel na ipinakita ni Maharlika, siyempre hindi na po bago yan kay ano, agent. Hindi na po bago kay agent yan. Alam na alam niya na kung ano itsurahan yan. At posible po, mga kababayan, no, sabi ko hindi ako magbabasa ng ano, hindi yun peking document. At unang-una po, mga kababayan, malamang sa malamang 100% ako, siyempre yung mga dokumentong ganyan, meron siyang kopya na naitatago sa bahay, mga bossing, no? At etong naitatago niya na nga itong mga 'to, mga kababayan,
No, posible na, ito yung dating itsura ng mga dokumento nung panahon ng 2012. Gayahin niyo, 'no? Gayahin ninyo at tapos, um, ilabas niyo sa taong bayan na si Bongbong 'yan, mga kababayan. Eto ipe-play ko sa inyo, 2012, 2016, saan tambak pala ang kaso niyang mga 'yan, ng 'yan mga bossing. Eto mga bobo kasi mga bobo kasi yung viewers dun, eh. Oh, i-share niyo na din po itong live stream natin mga kababayan. Sabi dito ni Tayan, "Jonathan Morales was removed from the agency in 2013 because of grave misconduct, dishonest conduct, prejudicial of best interest of the service." Ayan, tama po 'yan mga kababayan. At etong balita na ito mga bossing, 'no, ang bilis ni Mark Ramos, 'no? Etong balita na ito mga bossing, 'no, ang magsasabi na tama yung sinasabi ni Tayan TV, mga boss. Sir Mark, yung PIDEA agent na yun, siya yung primary suspect sa 8 million extortion. Totoo din po itong balita na ito mga kababayan. So anong kredibilidad niyan, 'no? Unang-una mga boss, unang-una, asawa ni PIDEA agent ang binoto, sino? Pangulong Bongbong Marcos. O dun pa lang po mga bossing, eh. Tapos sasabihin niya, "Hindi ko kasi puwedeng sabihin dun sa asawa ko, eh, na kung ano ang background niyang si Bongbong Marcos, eh." 'Di ba po mga kababayan, una-una, kung talagang totoo yung nasa isipan mo, mga bossing, kung totoo yung nasa isipan mo mga bossing, yung kinakatamon sa isip mo, sasabihan mo na agad yung asawa mo, "Oh, ganito ang background niyan. Oh, ganito, ganito, 'di ba? Meron kaming, knowledge diyan kay BBM na 'yan ay ano, na 'yan ay nagdudurog." Bakit hindi niya sinabi? Dahil daw po mga kababayan, bawal daw pong sabihin yung trabaho. Mano nga ba namang sabihin mo lang kay SME mo, 'di ba? Wag mo iboto 'yan kasi may background na ganito 'yan, mga bossing. Oh, yun pa lang po, eh. Tapos mga kababayan, habang pinapanood ko po yung live niya kay Maharlika, parang siya lang po yung may alam nung kaso ni Pangulong Bongbong Marcos patungkol dun sa ano, pinipilit ni Maharlika na pigain si PIDEA agent, mga bossing. Pinipilit pigain si PIDEA agent, kaso parang ang lumalabas mga kababayan na siya lang po ang nakakaalam nung kaso na yun mga bossing. So eto, siguro tatagal tayo ng mga 30 minutes to 40 minutes dito sa live stream natin kasi madami tayong mga ipapakita na mga kaso, 'no, nitong PIDEA agent na 'to. Kaya nga nagtataka ako, ang lakas ng loob mong lumabas, 'no, ang lakas ng sabi ko naman po sa inyo mga kababayan, yang mga pinaghahagilap nilang mga yan, 'no, mga pinaghahagilap nila yan puro walang mga kredibilidad po mga bossing. O tignan niyo pati yan, kukunin na din ng SME na yan mga boss. Dito tayo. Kasi mukha siyang bayani nung 2012, eh. Pakinggan po natin ang balita ni Noli De Castro. Pero hindi umano dapat tumastang bayani si PIDEA agent Jonathan Morales. Ito naman ay ayon sa dating PIDEA Deputy Chief na si Carlos Gadapan na nagsabing walang kredibilidad si Morales na dawit sa kasong pangingikil sa isang drug suspect. Nagpapatrol si Anthony Taber. Yun mga kababayan, ano? Kumbaga, walang kredibilidad 2012 pa itong PIDEA agent na inilabas nila, mga bossing. At yung sinasabi niya, ayan si Anthony Taberna, nai-interview ako niyan, which is totoo, nai-interview. Kaya lang, yung interview pala, mukhang hindi naman maganda para sa kanya. Naririnig niyo po mga bossing, naririnig niyo, mga kababayan, yung balita po? Para ayusin natin kung hindi niyo naririnig. Tuloy ko tuloy ko. Nobyembre 2012, sinampahan ng NBI ng kasong extortion ang higit 10 opisyal at ahente ng PIDEA. Kaugnay ito ng umanay pangingikil ng 8 milyong piso sa drug suspect na si Mark Tan na ibininyag ni dating PIDEA Deputy Chief Carlos Gadapan. Sige. Dito sa balita na ito mga kababayan, 'no? Sangkot
sa 8 million extortion, ang PIDEA agent na lumabas kay Maharlika, mga bossing, na ini-interview ni Maharlika. Okay? Na ini-interview ni Katunying. Itutuloy ko, ha. Ano ba yung mga pinaghahalongkat nila Maharlika ng mga tao para lang po sirain ang ating pangulo at sirain ang gobyerno? Uulitin ko, hindi ko na-i-stop muna 'to saka tayo mag-reaction. Pero hindi umano dapat tumastang bayani si PIDEA agent Jonathan Morales. Ito naman ay ayon sa dating PIDEA. Wala. Ulitin ko. Ayan. Game. Dapat tumastang bayani si PIDEA agent Jonathan Morales. Ito naman ay ayon sa dating PIDEA Deputy Chief na si Carlos Gadapan na nagsabing walang kredibilidad si Morales na dawit sa kasong pangingikil sa isang drug suspect. Nagpapatrol si Anthony Taber. Nobyembre 2012, sinampahan ng NBI ng kasong extortion ang higit 10 opisyal at ahente ng PIDEA. Kaugnay ito ng umanay pangingikil ng 8 milyong piso sa drug suspect na si Mark Tan na ibininyag ni dating PIDEA Deputy Chief Carlos Gadapan. Lumantad ang testigong si alias Ana at meron ding mga ebidensya ng pag-withdraw ng kotong money na napunta umano sa mga taga-PIDEA kasama si Agent Jonathan Morales. So ayun nga daw po, mga kababayan, doon sa mga hindi nakakarinig, mga bossing. Ayan, kasama siya, mga bossing, doon sa nag-extortion daw po, mga kababayan, sa isang drug suspect. Ayan. At may ipinakita pa po dito, na kumbaga 8 million idineposito doon nung drug suspect, mga bossing. 2012 pa lang sira na po at may bahid ng korupsyon, mga kababayan. Ano pa po? Siyempre, kung 2012 pa lang nagawa niya na yung mga ganyan, no? Para sa pera, mga kababayan. Ano pa po kaya ngayon? Na ngayon po, kumbaga, wala na siya sa serbisyo. Ano pa po kaya ngayon, mga kababayan, na kumbaga siguro wala nang pinagkakakitaan. Tapos etong mga grupo ni Maharlika, o sige, alukin ka namin, ganito, ganyan. Baka lang naman po. 'Di ba? Baka lang naman po. O, itutuloy ko, ha. Nag-deposit ng 8 million na markahan na kumbaga, nag-withdraw din sila. Nag-withdraw din po sila, mga kababayan. 8 million na siguro pinaghati-hatian nung mga kasamang PIDEA. O, tuloy natin. Usahan ngayon ni Morales ang liderato ng PIDEA na nakikinabang sa mga big-time drug lords umalag si Gadapan. Babasahin ko na lang po, ayan po, ha. Kasi nag-aakusa daw po itong si Jonathan Morales, mga kababayan, no? Na ang PIDEA daw po kumbaga sila yung gumagawa ng mga kalokohan, no, yung PIDEA. So bumalag po yung si Carlos Gadapan, dating deputy chief. Ayan, mga bossing. Babasahin ko na lang po sa inyo, His credibility is very questionable. Nakakagulat kasi nagmumukhang hero pa siya ngayon. Considering na siya yung primary suspect doon sa 8 million extortion activities which I expose. O ayan, mga pa-victim talaga, mga bossing, itsura nung si PIDEA agent doon kay Maharlika with 20,000 views, mga kababayan, talaga namang mukhang biktima, mga bossing. Tuloy natin, ha. Ayon kay Gadapan, nagmamakto lang si Morales dahil di na siya pinahawak ng malalaking target dahil sa kanyang kaso. Kaya daw po sinisiraan ni Morales ang PIDEA noong 2012, mga kababayan, kasi hindi na pinahawak ng malalaking kaso.
Putrages, kapag ka ikaw ba yung ganyan nabahiran ka na ng 8 milyon na extortion na kaso, mga kababayan, susunod ba papahawakin ka pa? Hindi na. Wala ng tiwala sa inyo. So 2012 pa lang po, mga kababayan, wala ng tiwala dito kay PIDEA agent na ito, mga bossing. 2012 pa lang po, no? Wala ng tiwala sa PIDEA agent na ito na ipinalabas ni Maharlika. Oh. Higit kalahating taon nang nakabinbin sa ombudsman na extortion case at balik trabaho na ang grupo ni Morales sa PIDEA. Giit pa ni Morales, harassment lang ang kaso dahil sa mga sindikatong nasagasaan nila. Yung kaso na yan, harassment lang yan. Dahil nga, ang sinasabi ko nga po sa inyo, ito, naging pilit po kami sa lalamunan nila. Hindi sila makapag-operate nung kami ay nandyan. Hiling naman ni Gadapan sa ombudsman, bilisan na ang pagresolba sa kaso upang lumabas ang katotohanan at maparusahan ang mga nagkasala. Anthony Taberna. Malamang po ito, mga kababayan. Kung sakali, no, kung sakali na nakabinbin pa din po ang kaso, ang mga kaso nitong si PIDEA agent, kung sakali, mga kababayan, mahahalungkat po 'yan. At syempre sisiyasatin nila, no, sino ba tong tao na 'to? May mga kaso pala dati ito Bakit credible bang magsalita ito? 'Di ba? Kung sakali na talagang ipatawag siya doon sa Senado, mga bossing. At meron pa po, no, 2016 naman, mga kababayan, eto naman. Ayan. 2016 naman, basahin natin ito, ha? Yan po. Pero linagay ko na diyan. Kasi biglaan lang 'to. Pagkagising ko po, may PIDEA agent na lumutang. Ang ginawa po namin, research po agad kami, mga kababayan. Yan pong GMA News Online na yan, mga kababayan, eto po yan galing, no? Eto po galing yan. GMA News Online, mga bossing. So linagay ko lang po yung buod diyan at nandito, no? At nandito po, mga kababayan, yung kabuuan. Babasahin ko po sa inyo. 215 viewers. Huwag niyo po kalimutan na mag-like dito sa ating live stream, mga bossing. And paki-share po, mga kababayan, para yung vlog nila Maharlika doon wala pong mga malokong tao, mga bossing. Ex-PIDEA agent, ex-PIDEA agent accuses Ochoa Kakdak of protecting drug syndicate daw po, mga kababayan. A former agent of Philippine Drug Enforcement Group has accused Executive Secretary Paquito Ochoa Jr., mga nababanggit ni Maharlika sa sa mga tawag dito, sa mga vlog niya. Eto, siguro yan din yung nagdadaldal, yan din. Siguro, syempre, kapag kaya ng kausap nila, matino itong tao na ito. Pero kapag dun sa mga balita at mga katotohanan, mga bossing, saan tambak pala ang kaso ng taong yan? No? Na, hindi masasabi, mga kababayan, hindi nyo masasabi na, naku, si Mark, kung ano-ano yung kinalkal na kaso ng tao, hindi naman related dun sa sa topic ni Maharlika. Yung po, 8 million extortion money, mga kababayan, sa PIDEA po yun. May bahid po siya noon, mga kababayan. So hindi po malayo na ganito lang din po ang gawin niya, no? Dito sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ko sa inyo kung saan lang mga naghahagilap yang mga yan Basahin ko to. A former agent of Philippine Drug Enforcement Group has accused Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. and the agency's Chief Arturo Kakdak of protecting illegal drug syndicate. In an interview with GMA News, Chino Gaston, former PIDEA agent Jonathan Morales, also mentioned the involvement of top-ranking official, but did not give more name. Sabi, sa PIDEA, andun halos lahat ng datos. Ayan. Ng mga personalities na involved, senador, cabinet secretary, gobernador, mayor, barangay police, NBI, PIDEA, andun lahat, sabi ni Morales daw po, mga kababayan. The former PIDEA agent said that in July 2013, Ochoa invited him to Malacanang to give a PowerPoint. 2013, mga kababayan, sino po ang nakaupo doon? 'Di ba si dating
Pangulong Pinoy pa po yun, mga bossing. Kung hindi ako nagkakamali, 16 si Pangulong Duterte, 2012 si 2016 nag-umpisa si Pangulong Duterte hanggang 2022. Tapos 2012, si Pinoy pa po yun, mga kababayan. At alam nyo naman po, mga Boss Chief Amo Sir, kung ano ang Marcos at ang Aquino nung mga panahon na yun. Naimbitahan sa palasyo, mga kababayan. Sa tingin nyo po ba kung nalaman ng ating dating presidente, Noynoy Aquino, yung ganyan nakasangkot? Yung sinasabi nila na ang ating Pangulo ay kasangkot dyan? Tingin nyo pa, hahayaan lang ni dating Pangulong Pinoy, mga bossing? Hindi ko, for sure hindi po. 100% po, mga kababayan, itutuloy nila yung operasyon na yun kung meron talaga sila, mga bossing. 'Di ba? O, tuloy natin. Ayan. The former PIDEA agent said that in July 2013, Ochoa invited him to Malacanang to give a PowerPoint presentation on Chinese drug syndicates which were target of PIDEA's Coplan stone hunt. Morales showed GMA News the invitation letter sent to him by Ochoa. He said that he told Ochoa during presentation that there were 3 groups comprising the Chinese drug syndicate in the country. There were any co-group already sold around 70 billion illegal drugs. Didiretso tayo sa punto. Sinabihan nila ako. Ito. He said Cacdat did not want to act against the Tan drug syndicate. Sinabihan nila ako na tumigil dito sa panggigigil dito sa mga target na ito. Bakit? Kung hindi sila protector nitong mga ito, sana 2013 lang, giba na itong grupo na to, sabi ni Morales. The former PIDEA agent, meanwhile, did not provide evidence. Oh, Nantino pa na yan. Ayan, nakasulat, The former PIDEA agent, meanwhile, did not provide evidence directly linking Ochoa and Cacdat to the drug syndicate. So, sa madaling salita po, mga bossing, laway-laway din lang itong PIDEA na si Morales. Gagawin lang din po yata sa atin yan, mga kababayan, laway-laway lang din po, kagaya ng pulburon video nila, mga bossing. Di ba? Itutuloy ko pa to, ha? He added Morales actually contradicted his own statement with his allegation citing a case involving a former agent. Nag-issue siya ng affidavit na sinabi niya siya ay inutusan na magtanim ng ebidensya. Nag-issue siya ng affidavit na sinabi niya siya ay inutusan na magtanim ng ebidensya, mag-produce ng ebidensya sa alleged Shabu laboratory, etc. So ngayon, nung nag-hearing na yung Chinese na hinuli nila sa San Fernando, Pampanga, noong wala pa ako, sinabi niya yung ebidensya itinanim lang. Mga kababayan. Kaya po, dito mga bossing, siyempre si Maharlika talagang Gina G po doon sa papel niyang hinahawakan di ba? Ayan, samantalang nag-affidavit of arrest siya, sinabi niya binabaybas niya yun. Yung pala, ano ba talaga? Nagsasalpukan yung mga sinasabi mo, Morales. Isa nagtanim kayo, tapos isa naman binaybas ninyo. Tapos mga kababayan, syempre 'di ba? Ang PIDEA po nagsalita mismo. Sabi peki yung nilabas na ebidensya ni Maharlika, mga bossing. So ngayon, kung i-connect po natin, mga Boss Chief Amo Sir, kung i-connect po natin yung mga yan, mga kababayan, ang mangyayari po diyan, iisipin natin na malamang etong si Jonathan Morales, kasi tayo pwede naman, hindi imposible na maiuwi natin mga ilang kopya ng mga ganon. So talagang tandang-tanda niya yan, no? At pwedeng magkaroon siya ng kokopyahan, so ganito. Kasi po, yung sa mga editing ngayon, mga kababayan, yung mga editing po ngayon, mga kababayan, nako, kaya pong palumain yung papel, kayang pagmukain na natapunan ng kape yung papel. Yun nga lang, ganun lang
Yung iba ang ginagawa po diyan mga bossing para magmukhang luma yung papel para dating-dati pa para hindi sabihin na, "Oh, bagong gawa lang 'yan, ah." Ibababad po tubig tapos may kape. Yung 'wag na lagyan ng asukal, hindi na kailangan yung asukal dun. Tubig tas may kape, ibabad dun yung papel, mukhang luma na po saka nila ta-type-an o saka ipi-print mga kababayan. Tapos with, knowledge 'no, nitong si Jonathan Morales doon sa kung ano yung itsura nung mga papeles dati mga kababayan, wala, ayun. Ebidensya na dinoktor. Kaya po ako mga kababayan, naniniwala po ako sa PIDEA na talaga naman po 'no, na talaga pong ano, peke yung nilabas nila mga bossing. Peke po mga kababayan. So ano pa po ang tingin ninyo 'no, iisipin ng taong bayan? Sabi ni Don Dick, siyempre sabihin ni Lason na fake ang evidence, appointed siya AI na naman ang panglaban ni Mark. Wala akong sinasabing AI, bossing. Wala akong sinasabing AI. Eto, ayan yung mga 8,000,000. Sangkot sa 8,000,000 na tawag dito? Sangkot sa 8,000,000 na kumbaga, kotong ba yan mga kababayan? Yung tamang word sa Tagalog, kotong? Sangkot diyaan yung idol mo. Siyempre mga bossing, 'di ba? Ganyan lang po 'yan. Kasama nung, pagkakatanda. Kung ano itsura nung papel, kung ano ang itsura nung mga pagkakasulat dun o baka may naitagong kopya nung mga ibang, huhulihin doon sa kanyang bag, "O eto ganito kopyahin niyo, type niyo ganyan, takpan niyo yung pangalan." Ay naku po Lord. Ma'am Maritel, magandang, umaga po sa inyo, 'no? Tapos biruin niyo hindi lang 2012, 2013 na sibak, 2016 naman po, ayan, sangkot naman sa tanim kaso. Ayan, oh, balita ng GMA 'yan, 'no? Tama ba GMA? Balita ng GMA 'yan. Alangan namang imbentuhin itong balita ng GMA, samantalang 2016 'yan. Oh, 'di ba? Hoy, ano na, walang sinasabing AI dito, 'no? Donski, ano ba 'yan? Don Dex, walang sinasabing ano dito, AI. Lahat ito, galing po sa mga lumang balita na hindi po nila puwedeng sabihin mga kababayan. Ginawa lang 'yan para siraan si Jonathan, 'di ba? Ginawa lang kasi yang mga balita na 'yan para siraan si Jonathan. 2012, 2016, ginawa lang. Ano 'yun, bumalik? Ano 'yun, advance mag-isip yung gobyerno o magbalita ka magbalita ka sa 2016 at 2012, ha? Kasi itong si Maharlika, gagawa ng mga kasinungalingan. Tsaka yung PIDEA agent lalabas, yang si Jonathan. Gawan niyo ng taniman niyo ng balita na walang kredibilidad yang tao na yan. Oh, ganyan lang po yan mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo 'di ba kung nagawa nung 2012 at 2016 yang tanim ebidensya na yan mga kababayan, ano pa po ang iisipin niyo ngayon? Yung tao na yon wala na sa matagal nang wala sa serbisyo. Ano po iisipin niyo? Ano kaya ang pinagkakakitaan niya yon? Baka wala, nagtatanong lang, baka wala, 'no? Kaya ngayon, ay balik tayo sa dating gawi, 'no? Balik tayo sa dating gawi. Punta tayo ulit dun, 'no? Eto ngayon umiinit si makisakay ako kaila Maharlika. Umiinit yung issue ng Pulburon video, makisakay ako kaila Maharlika. Oh, ay naku po Lord. Wala na po 'yan mga kababayan, 'no? 'Yan 246 viewers, malamang po mga kababayan, eto mapapanood naman din po ito ng mga replay, Sa replay kapagka yung ganyan 245, 200 viewers, nangyari po yung iba nandoon sa ibang mga vloggers nanonood nung mga live nila. Tapos po kapagka yung kinahapunan na, 'pag binalikan ko, umabot na ng 50,000 views, 70,000, 100,000 views. Mga bossing, malalaman natin 'yan sa April 30 mark.
eh malamang magpaikot-ikot lang. Biruin mo nga yung PIDEA agent, asawa niya ang binoto si Bongbong Marcos. Hindi niya lang man lang, hindi man lang, oh, ano ba tawagan nyo? Mahal, wag mo iboto yan. Kasi meron akong knowledge dyan na na nagdudurog yung Pangulo na yan. Biruin nyo, kung para sa bayan talaga itong mga ginagawa nila, sana man lang sinabi niya, oh, wag yan. Di po ba? At, mga bossing, habang pinapanood ko po yung live ni Maharlika, ang pakiramdam ko po, mga boss, etong si Jonathan lang ang nakakaalam nung kaso na yan, mga kababayan. Siya lang po mag-isa, mga bossing, ang nakakaalam. No? Kasi, ginigisa ni Maharlika, pinipilit na parang hindi niya masabi-sabi na talagang nagdudurog itong ating Pangulo, mga kababayan. Anyway, mga bossing, since naipakita na namin itong dalawang dalawang kaso na hindi dapat paniwalaan yung PIDEA agent na yan. Sangkot saan? 8 million extortion doon sa mga drug syndicate, mga bossing. 2012 yon. At ito naman, 2016, ayan po, kita nyo, GMA yan, galing sa GMA. Para po pagka nag-live yung mga DDS vloggers, kasi gullible po yung mga yan ipapakita po nila yan. Ipapakita po nila na, oh, lumabas na yung PIDEA agent. Oh. Hindi na mag-research yung mga yan. Di ba? Hindi na po mag-research yung mga yan. Ayan, nag-issue ng affidavit na sinabi niya, siya ay inutusan na magtanim ng ebidensya. Mag-produce ng ebidensya sa alleged Shabu Laboratory. Oh, malamang po sa alamang, yung binabanggit niya doon, mga kababayan, na kesyo daw po nakita, no? Nakita daw po ng kanyang mga mata yung litrato ni Pangulong Bongbong Marcos. Baka imahinasyon, baka po kakahuli ng mga oy, Boss Jonathan, baka kakahuli mo ng ikaw gumagamit niya. Baka lang naman, nagtatanong kami kasi mukhang nag-i-illusion ka na diyan no? Mga kababayan, magla-live po ulit ako sa ganap na Jordan, anong oras yung next natin? Yung next vlog natin. Simply Talkies, shout out Boss Mark. Ayan, makakapapasok nyo lang po mga ka-BBM vloggers o yung mga sumusuporta, no? Sa ating Pangulo. Etong video na ito na inilabas natin with complete evidence na talagang walang kredibilidad ang PIDEA agent nila, mga kababayan. Gamitin nyo. Wala akong i-strike sa inyo. Gamitin nyo para mas mapadali, no, yung inyong vlog. Ayan. Okay lang, miski talagang yung hindi nyo na i-edit or something, hindi ko kayo i-strike para po sa bayan natin, para po doon sa pagpapakalat ni Maharlika ng mga walang katotohanan na balita. O yuhu daw po, sabi ni Boss Mike Cervera. Gamitin nyo na lang itong live natin, mga kababayan, no? Saka nyo i-content. Okay lang, walang problema. Para po sa bayan, para masupil natin yung mga kalokohan na pinaggagawa nitong sila Maharlika. Muli po, ako'y magpapaalam na. Magla-live tayo, mga Boss Chief Amo Sir, ng bandang anong oras na dyan? Anong oras na dyan? Alas 11:18. Mga alas 12:18. Mga alauna, magla-live po ako. Okay? Maraming salamat and God bless po. Gamitin nyo itong live stream na to para sa bayan, para matigil yung mga kalokohan nila.